Maagang nagising si Nelson dahil sa malakas na boses ng kanyang ina. Sus Maria Josep, nakita mo ba si Aling Nena? Aba, bagong cellphone na naman ang hawak. Akala mo naman kung sinong mayaman. Malakas na sabi ni Flor habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay sa harap ng kanilang bahay. Napabuntong hininga si Nelson habang inaayos ang kanyang lumang uniforme. Halos mapunit na ang kwelyo nito, ngunit wala siyang magawa. Ilang buwan na niyang ginagamit iyon dahil wala pa silang pambili ng bago. Sa edad na 16, nasanay na siyang marinig ang walang katapusang reklamo at paninira ng kanyang ina sa ibang tao. Kilala si Aling Flor sa kanilang barangay bilang pakialamera at napakabungangera. Wala atang araw na hindi siya may pinupunang kapitbahay. Nakakalungkot isipin na mas marami pa itong oras para makialam sa buhay ng iba kaysa ayusin ang sarili nilang kalagayan. Samantala, sa loob ng bahay, nakahiga pa rin ang kanyang imang si Mang Dado. "Anak, may barya ka ba dyan?" Tamad nitong tanong habang hindi man lamang bumabangon. Napatingin si Nelson sa ama. "Para saan po?" "Pambili lang sana ng sigarilyo, anak." Napayuko ang binata. Ang natitira niyang 10 piso sana ang pambaon niya para sa maghapon. Tahimik na lamang niya itong ibinigay sa kanyang ama. "Salamat anak ha." Wala man lang hiya sa mukha si Mang Dado habang lumabas ng bahay. Sanay na si Nelson. Mula pagkabata, nakita niya na kung papaanong umasa ang kanyang ama sa iba. Kapag may maliit na raket, tatama rin itong tapusin. Kapag may pagkakataong magtrabaho, lagi itong may dahilan. Mainit daw, masakit daw ang kanyang katawan, maliit daw ang sahod. Samantalang ang kanyang ina naman ay kontento nang magreklamo patungkol sa kahirapan nila. Madalas pa itong nagpo-post sa social media, kasama ang mga litrato ng kanilang sirang bubong, lumang bahay, at minsan pati halos walang laman nilang hapagkainan. Kasunod noon, ang mahabang mensaheng humingi ng awa. Lord, sana may mabuting pusong tumulong sa amin. Ngunit bihira naman nilang subukang tulungan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng klase, dumiretso si Nelson sa palengke. Tuwing hapon ay tumutulong siya sa isang tindero ng gulay kapalit ng kaunting kita. Hindi kalakihan ang kanyang kinikita, ngunit sapat na yon upang may pambaon siya kinabukasan. Habang nag-aayos siya ng mga paninda, napansin siya ng tindero. "Nelson, hindi ka ba napapagod?" Ngumiti siya. "Napapagod po pero mas nakakapagod pong walang pangarap sa buhay." Napailing ang matanda. Kahanga-hanga ang batang ito. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ang sipag at determinasyon nito. Pagsapit ng gabi, umuwi siyang pagod. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niyang muli ang kanyang ina na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Tawa ng tawa si Aling Flor habang pinupulaan ng isang kamag-anak na bagong uwi mula sa ibang bansa. Nang makita si Nelson, agad siyang inutusan. Hoy Nelson, magigib ka nga muna ng tubig. Pagkatapos ay magsaing ka na ha. "Opo, inay." Wala nang tanong, wala nang reklamo. Tahimik niyang ginawa ang lahat. Habang nag-iigib siya sa ilalim ng madilim na kalangitan, napatingala siya sa mga bituin. Minsan naiinggit siya sa ibang mga bata. Yung may mga magulang na gumagabay. Yung may mga magulang na nagsisikap para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa halip na magtanim ng galit, ginawa niyang inspirasyon ang kanyang sitwasyon. Mahigpit niyang hinawakan ng timba. Balang araw, bulong niya sa sarili. Makakatapos ako. Makakaahon ako sa buhay. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, may isang taong matagal nang nakatingin at naniniwala sa kanyang kakayahan. Isang taong magiging malaking bahagi ng kanyang tagumpay. Isang taong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Lumipas ang mga taon at mas lalo pang tumindi ang pagsubok sa buhay ni Nelson.
Habang tumatanda siya, mas lumalaki rin ang mga gastusin sa paaralan. Dumarami ang proyekto. Mas mahal ang mga libro at halos buwan-buwan ay may kailangang bayaran sa paaralan. Madalas ay naiisip niyang huminto na lamang upang magtrabaho ng tuluyan. Ngunit sa tuwing mawawalan siya ng pag-asa, may isang taong lihim na umaalalay sa kanya. Si Ray, ang pinsan ng kanyang inang si Flor. Si Ray ay isang seaman na halos 10 buwan sa isang taon na inasa dagat. Dahil sa sipag at tiyaga, nakapagpatayo siya ng maayos na bahay para sa kanyang pamilya at nakapag-ipon para sa kinabukasan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kamag-anak na nangangailangan, lalo na si Nelson. Unang napansin ni Ray ang kalagayan ng binata nang minsang umuwi siya sa probinsya. Nakita niyang habang ang ibang kabataan ay naglalaro sa kalsada, si Nelson ay nagtutulak ng kariton ng gulay sa palengke pagkatapos ng klase nito. Nakita rin niyang punit-punit na ang sapatos nito. Minsan pa nga ay tsinelas lamang ang suot sa pagpasok. Doon siya nakaramdam ng awa. Ngunit higit sa awa, paghanga ang kanyang naramdaman. Sa kabila ng lahat, hindi bumabagsak ang mga marka ni Nelson. Sa katunayan, kabilang pa ito sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Isang hapon, tinawag na Ray si Nelson sa maliit na karinderya malapit sa plaza. Kinakabahan pa noon ang binata. Akala niya ay may nagawa siyang mali. Ngunit ngumiti lamang si Ray. "Kamusta ang pag-aaral mo?" "Mabuti naman po, Tito Ray." "Totoo ba ang balita na kabilang ka na naman sa mga top students?" Nahihiyang ngumiti si Nelson. "Sinusubukan ko lang po." Napangiti si Ray. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong sagot mula sa isang kabataan. Kadalasan ay pinagmamalaki kaagad ng iba ang kanilang mga nagawa. Ngunit si Nelson ay nanatiling mapagpakumbaba. Mula noon ay nagsimula na siyang tumulong. Palihim niyang binabayaran ang ilang gastusin ni Nelson sa paaralan. Kapag may kailangang proyekto, may bigla ang darating na pera. Kapag kailangan ng bagong uniforme, may hindi inaasahang tulong na dumarating. Kapag wala ng pambaon, may sobre na ipinapadala. Ngunit may isang kondisyon sa Ray. "Huwag mong sasabihin sa nanay mo at sa tatay mo, ha?" Nagulat noon si Nelson. Bakit po?" Napabuntong hininga si Ray. "Kilala ko ang ugali nila. Ayokong masanay silang umasa. Gusto kong ikaw ang makinabang sa tulong na ito." Tumango si Nelson. Nauunawaan niya ang ibig sabihin nito. Alam niyang kung sa kanyang mga magulang mapupunta ang pera, baka hindi yun makarating sa kanyang pag-aaral. Habang lumilipas ang panahon, naging parang ama na ang turing ni Nelson kay Ray. Hindi lamang dahil sa tulong pinansyal, kung hindi dahil sa mga payo nito. "Nelson," sabi ni Ray minsang magkausap sila sa telepono mula sa barko. "Mahirap ang buhay ngayon, pero tandaan mo, ha, hindi permanente ang kahirapan kung may pangarap kang ipinaglalaban." Tahimik na nakinig ang binata. "Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo. Huwag mong hayaang diktahan ng sitwasyon ang magiging kinabukasan mo." Nagtatak ang mga salitang iyon sa puso ni Nelson. Samantalang patuloy ang pagsisikap ni Ray na tulungan siya mula sa malayo. Hindi niya alam na sa sarili nilang bahay, unti-unti nang nabubuo ang isang bagay na makakasakit sa kanya. Dahil habang lihim siyang nagsasakripisyo para kay Nelson, may isang taong patuloy namang hinuhusgahan at sinisiraan ang kanyang pagkatao. At ang taong iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang sariling pinsan, si Flor. Sa isang mainit na hapon ng Sabado, maagang natapos si Nelson sa pagtulong sa palengke. Dahil walang pasok kinabukasan, balak sana niyang gamitin ang natitirang oras upang tapusin ang isang research project na ipapasa nila sa susunod na linggo. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakabukas ang bintana sa sala. Mula sa labas ay naririnig niya ang malakas na tawanan ng kanyang ina
at ng kapitbahay nilang si Aling Nena. Hindi na yun bago kay Nelson. Halos araw-araw ay may kausap ang kanyang ina. Halos araw-araw din ay may taong pinag-uusapan. Tahimik siyang naglakad papunta sana sa likod ng bahay upang mag-igib ng tubig, nang may narinig siyang pangalan na nagpahinto sa kanya. Si Ray. Agad siyang napalingon. Hindi mo lang alam, Aling Nena. Malakas ang sabi ni Aling Flor habang nakapaypay pa. Yang pinsang kong si Ray, ubod ng yabang na ngayon. Napakunot ang noo ni Nelson. Talaga ba? Tanong ni Aling Nena. Abay oo. Akala mo naman kung sinong mag-post sa social media. Kung makapagpa-picture sa barko, sa ibang bansa, para bang napakataas na ng tingin sa kanyang sarili. Natawa pa si Aling Flor. Hindi na nga nakakakilala ng kamag-anak eh. Kapag umuwi rito, kala mo kung sinong haring umasta. Tahimik na nakinig si Nelson. Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi totoo ang mga sinasabi ng kanyang ina. Si Ray ang isa sa pinakamatitinong tao na nakilala niya. Kahit may trabaho sa ibang bansa, nananatili itong mapagpakumbaba. Hindi ito nagyayabang, hindi ito nanunumbat, at higit sa lahat, hindi nito ipinagsasabi kahit kanino ang mga tulong na ibinibigay nito. Kung ako nga lang, pagpapatuloy ni Aling Flor, hindi ko napapansinin ang mga taong ganyan, porket may pera na akala mo kung sino. Muling tumawa ang dalawang babae. Samantalang si Nelson naman ay napayuko. Pakiramdam niya ay may kung anong mabigat na bumagsak sa kanyang puso. Hindi dahil siya ang pinagsasalitaan. Kung hindi dahil alam niyang ang taong sinisiraan ng kanyang ina ay siya ring taong dahilan kung bakit nakapag-aaral siya. Si Tito Ray niya ang bumili ng kanyang sapatos. Si Tito Ray niya ang tumulong sa pagbabayad ng mga proyekto niya. Si Tito Ray din niya ang nagbigay ng pera nang magkasakit siya noong nakaraang taon. At si Ray din ang nagbigay sa kanya ng pag-asang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit heto ngayon ang kanyang ina. Sinisiraan nito sa harap ng ibang tao na para bang wala itong nagawang mabuti. Napailing si Nelson. Hindi na siya nagpakita sa dalawa. Tahimik siyang nagtungo sa kanyang maliit na kwarto. Pagkaupo sa lumang silya, napatitig siya sa mga librong nakapatong sa kanyang mesa. Lahat ng iyon ay galing kay Ray. Naalala niya ang mga gabing nagpupuyat ang kanyang tiyuhin sa barko upang makatawag lamang at kamustahin ang pag-aaral niya. Naalala niya ang mga payo nito tuwing nawawalan siya ng pag-asa. At lalo niyang naaalala kung papaano itong naniniwala sa kanya kahit minsan ay hindi siya pinaniwalaan ng sarili niyang mga magulang. Napatungo siya. Paano mo nagagawang siraan ng taong tumutulong sa atin, Nay? Mahina niyang bulong. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding hiya para sa kanyang ina. Ngunit kasabay nito, ay mas lalo rin siyang naging determinado. Kung hindi kayang pahalagahan ng iba ang kabutihan ni Ray, siya ang gagawa nito. Mahigpit niyang isinara ang kanyang kamao. Iniisip niya na balang araw ay may pagmamalaki niya ang taong tumulong sa kanya. At balang araw, malalaman na rin ng lahat ang katotohanan. Hindi niya alam kung papaano. Hindi niya alam kung kailan. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Darating ang araw na mabubunyag ang mga lihim na sakripisyo ni Ray. At kapag nangyari yon, may mga taong mapipilitang harapin ang katotohanang matagal nilang ipinagkait sa sarili nila. Mabilis na lumipas ang panahon. Nasa huling taon na si Nelson sa kolehiyo. Habang papalapit ang pagtatapos, lalo namang dumadami ang mga gastusin sa paaralan. May mga research project, thesis defense, educational tour, graduation fee, at kung ano-ano pang bayarin. Para sa karamihan ng kanyang mga kaklase, normal lamang ang mga iyon. Ngunit para kay Nelson, bawat piso ay isang malaking problema. Isang gabi,
Habang gumagawa siya ng kanyang research paper, biglang namatay ang ilaw sa kanilang bahay. Napabuntong hininga siya. Muli na naman silang naputulan ng kuryente dahil hindi nabayaran ang kanilang bill. Sa sala, narinig niya ang reklamo ng kanyang ina. Nako, ang hirap talaga ng buhay. Wala na naman tayong kuryente. Samantalang si Mang Dado naman ay abala sa panonood ng video sa kanyang cellphone na halos malowbat na rin. Wala na bang mahihiraman? Tanong nito. Napapikit si Nelson. Hindi na siya nagtaka. Sa tuwing may problema, lagi na lamang naghahanap ng mahihiraman ang kanyang mga magulang kesa maghanap ng paraan upang kumita. Tahimik niyang kinuha ang kanyang mga libro. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa waiting shed malapit sa barangay hall. May isang ilaw doon na bukas buong gabi. Doon siya naupo. Doon siya nag-aral. Habang ang ibang kabataan ay natutulog na, si Nelson ay patuloy na nagsusulat at nagbabasa. Paminsan-minsan ay nilalamok siya. Minsan ay inaantok. Ngunit hindi siya sumusuko. Alam niyang edukasyon lamang ang tanging daan upang mabago niya ang kanilang buhay. Kinabukasan, pagod na pagod siyang pumasok sa paaralan. Ngunit nagulat siya nang tawagan siya ng kanilang advisor. Nelson, may magandang balita ako. Napatingin siya rito. Napili ka bilang isa sa mga honor students nakakatawan sa paaralan para sa regional academic competition. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po ba? Ngumiti ang guro. Oo, Nelson. At alam kong kaya mo yon. Masayang nagpasalamat si Nelson. Ngunit paglabas niya ng faculty room, muli siyang nabalot ng pag-aalala. May mga gastusin na naman yon. Pamasahe, pagkain, mga kailangang kagamitan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Ngunit pagsapit ng hapon, may natanggap siyang mensahe mula sa kanyang Tito Ray. Kamusta ang pag-aaral mo, iho? Nabalitaan kong may competition ka. May pinadala akong kaunting tulong sa'yo. Galingan mo ha. Naluwa si Nelson habang pinabasa yon. Parang laging alam ni Ray kung kailan niya kailangan ng tulong. Hindi siya kailanman pinabayaan. Samantalang sa bahay, patuloy ang dating gawin ni na Aling Flor at Mang Dado. Halos araw-araw ay may bagong post si Aling Flor sa social media. May litrato ng kanilang simpleng hapunan. May litrato ng sirang bubong. May litrato ng kanilang madilim na bahay. Kasunod noon, ang mahabang caption patungkol sa kanilang paghihirap. Maraming mga tao ang nagkukomento. Maraming mga naaawa. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Hindi nila alam na ang tunay na lumalaban sa kahirapan ay hindi si Flor, hindi rin si Mang Dado. Walang iba kung hindi si Nelson. At sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay ay may isang taong tahimik na tumutulong mula sa malayo. Dumating ang mga buwan ng pagsusulit. Sunod-sunod ang mga gawain. Sunod-sunod ang pagpupuyat. Ngunit hindi na sayang ang lahat ng kanyang sakripisyo. Isang araw, ipinatawag siya ng principal sa opisina. Kinakabahan siyang pumasok. Akala niya ay may problema. Ngunit nang makita niya ang mga nakangiting guro, agad niyang naramdaman na may magandang balita. Congratulations, Nelson, sabi ng principal. Tinatanghal kang valedictorian ng batch na ito. Parang huminto ang mundo. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Lahat ng pagod, lahat ng gutom, lahat ng sakripisyo. Unti-unti nang nagbubunga. Ngunit hindi pa niya alam na sa mismong araw ng kanyang pagtatapos ay mabubunyag ang isang lihim na magpapabago sa buhay ng kanilang pamilya magpakailanman. Dumating ang pinakahihintay na araw ng pagtatapos. Maaga pa lamang ay puno na ng tao sa covered court ng paaralan. Makikita ang mga magulang na nakabihis ng maayos. Bitbit ang kanilang mga cellphone upang kunan ng larawan ang kanilang mga anak. Isa sa mga pinakaabala ay si Aling Flor. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit na hinaram pa niya sa isang kapitbahay. Mula pa kaninang umaga
ay panay na ang kanyang pagkuha ng litrato at pagpopost sa social media. Sa wakas, magtatapos na ang anak ko. Lahat ng sakripisyo namin bilang magulang ay magbubunga rin. Marami ang bumati at nagkomento. Ngunit si Nelson, na nakasuot ng toga sa kabilang bahagi ng venue, ay napailing na lamang nang mabasa niya ang post ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Matagal na siyang nasanay. Samantala, katabi ni Flor si Mang Dado na tila napakalaki rin ng pinagmamalaki. Ako talaga ang nagtulak dyan kay Nelson para magsikap. Pagmamalaki nito sa isang kamag-anak. Ngumiti na lamang ang kausap kahit alam nitong hindi yun totoo. Maya-maya pa ay nagsimula na ang programa. Isa-isang tinawag ang mga estudyante upang tanggapin ang kanilang mga medalya at parangal. Nagpalakpakan ng buong venue nang banggitin ang pangalan ni Nelson bilang valedictorian. Nang tumayo siya upang lumapit sa entablado, nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Parang pelikulang tumaan sa kanyang isip ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga gabing walang makain, ang mga araw na pumapasok siyang kulang ang baon, ang mga pagkakataong gusto niya ng sumuko, ang mga taong tumulong upang marating niya ang araw na yon. Pagkatapos ng awarding, ay dumating ang pinakahihintay ng lahat, ang valedictory address. Tahimik na umakyat si Nelson sa entablado. Nakahawak siya sa mikropono habang nakatingin sa mga taong nasa harapan niya. Nasa unang hanay ang kanyang mga magulang. Nakatingin sa kanya si Flor na may malaking ngiti. Sigurado siya ang unang pasasalamatan ng anak. Sa isip niya, yun ang pinakahihintay niyang sandali. Huminga ng malalim si Nelson. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Magandang umaga po sa ating lahat. Agad na natahimik ang buong venue. Isa-isa niyang pinasalamatan ang kanyang mga guro, ang kanilang prinsipal, ang kanyang mga kaklase, ang kanyang mga kaibigan, ang lahat ng taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Habang tumatagal ang kanyang talumpati, ay lalo namang kinakabahan si Aling Flor. Hindi pa rin nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi rin nababanggit ang pangalan ni Mang Dado. Nagsimula siyang mapakunot noo. Napatingin siya sa kanyang asawa. Papasalamatan din tayo yan mamaya. Bulong niya. Tumango naman si Mang Dado. Ngunit habang nagpapatuloy si Nelson sa pagsasalita, tila may ibang direksyon ang kanyang pupuntahan. Naramdaman niyon ng lahat. Huminto siya sandali, pagkatapos ay tumingin sa hanay ng mga bisita. May isang taong tahimik lamang na nakaupo sa likod, nakasuot ng simpleng polo. Walang kaartehan, walang pagyayabang. Ito ay ang kanyang Tito Ray. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Nelson. Nanginginig ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. May isang tao pong hindi ko maaaring kalimutang pasalamatan. Natahimik ang buong venue. Lahat po ng medalya, lahat ng tagumpay, at lahat ng pangarap na natutupad ko ngayon ay hindi magiging posible kung wala po siya. Napatingin ng lahat kay Ray. Maging si Flor ay napalingon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong pakaramdam na hindi niya maipaliwanag. At sa mga sumunod na sandali, mabubunyag ang katotohanang matagal nang nakatago. Katotohanang magpapayuko sa kanya sa harap ng buong paaralan at magpaparamdam sa kanya ng pinakamabigat na kahiyang naranasan niya sa buong buhay. Tahimik ang buong covered court. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nelson habang nakatayo siya sa harap ng mikropono. Kita sa kanyang mukha ang emosyon. Hindi niya napigilan ang pagluha habang pinipilit na tapusin ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang talumpati. Napatingin siyang muli kay Ray, ang lalaking ilang taon niyang itinuring na gabay, na para bang mas tumayo pang ama para sa kanya. Ang taong gusto ko pong pasalamatan ay hindi po ang tunay kong ama. Pagsisimula ni Nelson. Ngunit itinuring niya po akong parang anak. Nagkatinginan ng mga tao. Tahimik lamang si Ray sa kanyang kinaupuan. Tito Ray, maraming salamat po. Nabigla si Aling Flor.
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Bakit si Ray ang pinasalamatan? At bakit hindi sila? Bakit hindi ang ama nito? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti, ay nagpatuloy si Nelson. Nung wala po akong pambili ng uniforme, si Tito Ray po ang tumulong sa akin. Unti-unting namilog ang mga mata ni Aling Flor. Nung wala po akong pambaon at pambili ng mga libro, si Tito Ray din po ang nagbigay. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. Nung gusto ko na pong huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan, si Tito Ray din po ang nagpaalala sa akin na huwag po akong sumuko. At siya rin po ang nagbibigay sa akin ng pambaon sa araw-araw. Napayuko si Ray. Hindi niya inaasahang babanggitin pa ni Nelson ang lahat ng iyon. Akala niya ay mananatiling lihim na lamang ang kanyang mga ginawa. Ngunit para kay Nelson, hindi maaaring matapos ang araw na yon nang hindi nalalaman ng lahat ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Kung wala po si Tito Ray, malamang matagal na po akong tumigil sa pag-aaral. Parang tumigil ang oras. Naramdaman ni Aling Flor ang pag-init ng kanyang muka. Ganon rin ang kanyang asawa. Biglang nagsibaligan sa kanyang isip ang lahat ng pagkakataong siniraan niya ang kanyang pinsang si Ray. Ang mga panahong tinawag niya itong mayabang. Ang mga pagkakataong sinabi niyang hindi ito marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang mga chismis na ikinalat niya sa kanilang barangay. Isa-isang bumalik ang lahat. At ngayon, nalaman niyang ang taong matagal niyang hinuhusgahan ay siya pa palang dahilan kung bakit nakatayo ang kanyang anak sa entabladong iyon. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang mga luha. Samantalang si Nelson ay nagpatuloy. Maraming salamat po, Tito Ray. Hindi niyo po ako obligasyon, pero hindi niyo po ako pinabayaan. Kayo po ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit natupad ko po ang pangarap kong ito. Nagpalakpakan ang buong venue. Maya-maya ay tumayo ang mga guro. Sumunod naman ang mga estudyante. Hanggang sa halos lahat ng tao ay nagbigay na ng standing ovation. Ngunit habang ang lahat ay pumapalakpak, si Aling Flor ay nakayuko, hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa kahihiyan. Nang makita niya si Ray sa isang sulok ng paaralan, ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya rito habang umiiyak. Patawarin mo ako, Ray. Nagulat ang kanyang pinsan. Flor? Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko laban sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang tumutulong sa anak kong si Nelson. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang mali siya. Ngunit sa halip na sumbatan siya, ngumiti lamang ang kanyang pinsan si Ray. Hayaan mo na yon, Flor. Pero hindi ko deserve ang kabutihan mo. Umiling si Ray. Ginawa ko lang naman yun para kay Nelson. Nakikita ko kasi kung gaano niya gustong makatapos at napakasipag niya. Determinado siyang makatapos ng pag-aaral para naman makaraos siya sa buhay. Napaiyak lalo si Flor. Doon niya napagtanto ang pinakamahalagang aral na matagal na niyang hindi nakita. Madaling husgahan ang tao. Madaling magsalita ng masama laban sa iba. Ngunit mahirap pantayan ang kabutihan ng isang taong tahimik na nagsasakripisyo. Sa araw na yon, hindi lamang nagtapos bilang valedictorian si Nelson. Naging buhay siyang patunay na ang sipag, tiyaga at kabutihan ay may gantimpala. At si Flor naman, nagtapos sa isa pang paglalakbay. Ang paglalakbay mula sa pagiging mapanghusga tungo sa pagpapakumbaba. Dahil minsan, ang pinakamabigat na kahihiyan ay hindi nanggagaling sa panlalait ng ibang tao, kung hindi sa pagharap sa katotohanang mali ka sa taong matagal mong hinuhusgahan. Lumipas pa ang ilang mga taon. May magandang trabaho na ngayon si Nelson. Maayos na ang kanyang kita at unti-unti niya nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Unti-unti namang nagbago ang kanyang mga magulang. Inamin nila sa kanilang mga sarili
ang lahat ng kanilang mga pagkukulang at pagkakamali. Tinulungan pa rin naman sila ni Nelson, pero mas priority ni Nelson ang kanyang sariling kinabukasan at ang kanyang bubuoing pamilya kesa sa kanyang mga magulang. Hindi naman nila pwedeng sisihin ang kanilang anak dahil sa mga pagkukulang na gawa nila noong ito ay mas nangangailangan. Pero ganoon pa man, dahil mabuti ang binata, tumanaw pa rin ito ng utang na loob sa kanila. Ipinangako ni Nelson sa kanyang sarili na kapag dumating ang araw na kaya niya ng tumulong sa iba, ay gagawin niya tulad na pagtulong na ginawa ng kanyang Tito Ray sa kanya noon. Samantala, ang kanyang Tito Ray naman ay patuloy sa buhay. Maayos, maganda, at mas pinagpala kasama ang pamilya nito. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ng tao base lamang sa nakikita o naririnig. Madalas, ang mga taong tahimik, sila pa ang may pinakamalaking inambag sa buhay ng iba. Ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Tulad ni Ray, may mga taong tumutulong nang hindi naghihintay ng kapalit, pagkilala o papuri. Ang pagiging magulang ay hindi lamang patungkol sa titulo, kung hindi sa responsibilidad. Ang pagmamahal sa anak ay naipapakita sa gabay, pagsisikap, at pagsasakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Ang edukasyon ay isang daan upang makaahon sa kahirapan. Sa kabila ng maraming pagsubok, napatunayan ni Nelson na ang sipag, tiyaga, determinasyon ay maaaring magbukas ng mas magandang bukas. Ang tsismis at paninira ay maaaring makasakit sa mga taong wala namang ginagawang masama. Kaya mahalagang alamin muna ang katotohanan bago magsalita laban sa kapwa. Ang utang na loob at pasasalamat ay hindi dapat kalimutan. Ang tagumpay ay mas nagiging makahulugan kapag kinikilala natin ang mga taong tumulong sa ating paglalakbay. Kaya naman bago mo husgahan ang isang tao, alamin mo muna ang buong katotohanan. Sapagkat kung minsan, ang taong minamaliit at sinisiraan mo, ang siya palang tahimik na dahilan ng iyong mga biyaya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.